morning. At natuloy nga kami pa Infanta tuloy kasi maaraw naman, hindi naman maulan. So nandito na kami sa Chaong, magbe-breakfast muna sa McDo. Breakfast, coffee float, pancake, cheesy egg desai. So since on the way naman tong pinapagawang bahay namin, dumaan na rin kami. Ang dami ng pagbabago, magugulat kayo. As in, malapit na siya matapos. Alam niyo na yung view dito. Ay, grabe. Ang bilis nilang gumawa. As in, more than 1 month pa lang. Pero ang dami nang nangyari. Ayan, sabi ko sa inyo, di ba? Meron na kami second floor. I-zoom in ko lang mula dito kasi doon hindi masyadong kita. Ayan, may second floor na, nakapagbuhos na. Ganda. Ayan o, closer look sa ating second floor. Ayan, nakapagbuhos na, as in. Malapit na talaga itong matapos. Ayan, actually ito yung magiging harap na part. Yung nandun, yung tabing kalsada, likod. Pero magkakaroon din ng kalsada dito sa harap. Hindi pa nga lang nagagawa. So yun, nai-imagine na namin yung itsura niya kasi nagkakaroon na nga siya ng forma. Tapos ayun, excited kami kasi kahapon lang pala nagbuhos ng second floor. Buti na lang, hindi masyadong maulan. So yan lang ang aming update for this week. Babalik na lang uli kami next week. So yan, pupunta na kami ng Infanta. Real? Real daw, nakakasabot. Oh, yun, sa Real. Sa ano kami magstay? Casa Federico. See you. Stop over muna kami sa Kalayaan, Laguna kasi may nakita kaming restaurant na may fish biryani. Ang tagal-tagal ko lang naghahanap ng biryani. Finally, sana totoong meron. Baka mamaya nasa menu tapos bilang ay wala po. Minsan ganun eh, hindi po available. Ito siya sa Tropa. Ayan o. So ito na ang aming fish biryani. Ang laki ng isda. Good for 2 siya. Kaso yung rice, yun, for 1. Extra rice, 220. Pwede na. Tapos ito 50 pesos calamansi juice. Pero ang tapang ng itsura. Kala ko kasi sabi ko baka 5 pirasong calamansi lang nilagay. Hindi naman. Tapos ito ang ambience ng kanilang restaurant. Tropa Food Avenue. So kung madadaan kayo dito, yan, pag gabi may mga banda pa siguro dyan or kumakanta. Ganda. Tikman natin ang calamansi juice. Asin. Para sa yung binibili mo. Okay, akala ko fresh. Yung ano pala siya. Yung parang may insecto. May mga sugar na calamansi juice. Tikman natin muna yung rice na bilhin namin. Laki nga ng maya-maya. Legit. Arabo. May pa sauce pa, oh. Tikman natin pag may sauce. Yan, ang pula-pula ng sauce. Para siyang sausawa ng isda. Sarap. 40 pesos yung extra rice. Pero sulit. Kasi biryani at basmati. Okay. Ayan. Maya-maya yung fish. Buti nga maya-maya eh. Kasi kung bangus, hindi makain sila. Namiss ko ang biryani. Kain tayo. Ayan. Naliligaw kami. Nagtatanong muna si Mahal sa tindahan. Kasi yung kalsada, sobrang rough road banda dun. Baka hindi kayanin ng sasakyan namin. So if ever iikot kami, malayo. Yan, dito na kami sa road from Santa Maria, Laguna.
papunta dun sa Marilac Highway yata tawag dun or something, yung Tanay Infanta Road. Yan, may mga rough road na naman, so 4x4 na naman si Tofu. Stress pa kami, yun, namatay si Tofu, tapos bumalik kami kasi nga hindi namin alam kung gaano to kahaba. Sabi nung taga ditong residente, may ganitong part lang daw, tapos sementado na ulit hanggang dun sa connection ng Tanay Infanta Road. So sana and medyo rough lang pero kinakaya, dahan-dahan ganun. Kaya dito na kami sa Marilac Highway sa Tanay Infanta. Ayan, kita nyo, grabe yung fog. Ayan. Parang feeling ko bagyo. Ayan, tapos may ulan kasama, kainis. And Fog light, hindi. ay fog light, hindi ko alam. Ayan, sobrang foggy na may kasamang ulan. Nandito na kami sa, hindi naman masyadong kita. Sa Federico. Ayan siya. Uy, wag ka dyan. Masagasaan ka. Yung doggy nasa kalsada. Oh, nakatakot. Yung aso nasa kalsada. So, itour ko kayo dito. So, pagpasok mong ganyan. Ha? Pagpasok mo. Ito na. Dito kami nakapark. Yan. Medyo maliit lang yung parking nila. Tapos dito may pool. Tapos ito may mga tent. Yung tent 1,000 per night. Supposedly magte-tent talaga kami. Kaya lang maulan ngayon. Kaya kinuha na lang namin yung isang parang cabin banda doon. Pakita ko sa inyo. 1,500 per night. Discounted lang yun. 2,000 talaga sana siya. Pero dahil wala naman tao, sige daw 1,500. Pero pag naka-tent ka, ayan. Ito ang view mo. Ganda rin. Sige na po. Ayan, ito. Ganda ng view. Nakakalula. Sorry. Nalulula ako. Ayan. Bangin na kasi siya. Tapos, ayan oh. Nakikita nyo, kahoy lang. Bigla akong gumulong-gulong sa baba. Gosh. Meron nga lang silang alagang unggoy na aawa kami. Ayun. Bakit kaya kailangan mag-alaga ng unggoy? Ito yung pool. Sarap mag-swimming kung hindi malamig. Ay, ang lamig. Parang galing sa rep yung tubig. Ayan. May konting rainbow. Ayan, nakikita nyo ba? Sobrang faint. Kanina mas maano. So, ito yung daan papunta sa room namin. Tapos may view dito sa gilid. Kailangan lang natin kumapit-kapit dahil madulas. Tabing kalsada lang din siya. Dito may tambayan. Ayan. May mga tambayan dito. Kaso may mga semento wala. Okay, hindi pa tapos. Mamaya ako napakita sa inyo yung room. Okay, so mag room tour na tayo dito sa aming nakuhang cabin.
So, ito yung entrance. Pagpasok natin, kitchen agad. Ang galing nga eh, may kitchen. So, lock ko muna. Buksan ko yung ilaw. Oo, may ilaw pa. Ayan, so ito ang kitchen. Walang lutuan or meron ata? Oo, may lutuan. May gasolito, kaso delikado yan. Tapos may mga plato, may initan ng tubig. Ito binili namin sa 7-Eleven. Tapos may CR din tayo. Ayan. Simple lang. Ito yung favorite part ko. Meron kami sariling patio na, or kung ano man tawag dito, terrace, na overlooking. Oh. Ganda. Extended hanggang dun. May view dito. Yan ang view namin. May naririnig pa nga kaming ilog eh. Hindi ko alam kung naririnig. Ayun. Kita ko na. May water dun. So yan ang view namin. So dito pwedeng magkape-kape sa umaga. And ito na yung ating bedroom. Maliit lang. As in, lang talaga. Kama. May lalagyan ng mga damit. May electric fan. Hindi siya aircon kasi malamig dito. Yan. Malaki naman yung kama. Yan, mga gamit namin. So, ito ang view natin kapag mag-breakfast. Mag-breakfast dito sa umaga. So, it's 4:15 PM. Lumabas na kami para mag-birding. Hindi to malapit dun sa pinagstayan namin. Kaya pang magsasakyan. Pero, lang, okay naman. Mga 4 kilometers away. Tapos, bago umuwi, hanap na rin kami makakain. Na lang kami, yung katabi namin nagpapatugtog. Nasa bakasyon nagpapatugtog. May dalang speaker. Tabing kalsada kasi. Ayan, dito kami mag-birding. Pero maglalakad-lakad din kami. Ang dilim. So, pahinga muna. Wala pa masyado kasi maulan kanina. So, magkakaping barako muna tsaka tableya. Yung barako muna. Wait lang. Ito ang tableya. Okay. Mainit pa lang. So, magdi-dinner muna tayo dito sa Esperanza. So, yan ang aming ulam. Kare-kareng gulay. Kilawing tanigi. Hindi makita. Natakpan ng kutsara. Ayan. Actually, hindi pa ako nakatikim ng kinilaw. Talaga? So, ngayon, titikim ako. Tikim lang. Hilaw to, di ba? Pero naluto na yung susuka. Kinilaw. Sabi siya. At saka itong suka. Okay. Hindi naman pala siya lasang hilaw. Hindi. Sashimi yung ganun. Pero may konting lansa. Kailangan mo pang lutuin sa suka. Okay. Babad.
Tikman natin yung kare-kare. Sarap. Masarap sila mag-kare-kare. Yan, para maluto sa sopa. Yung ano, yung puso ng saging parang naging meat. Galing. Sarap. Sarap din yan naman. Ayan siya, oh. Lalagyan natin ng bagoong. Kare-kare. Kare-kare. Tapos na kami kumain. Ay, hindi nakikita yung fog. Sobrang foggy. Dito hindi kita sa camera. Busog kami. Sarap. Yung kare-kare good for 4 siguro na yun. Hindi matakaw. Pero inubos namin. Tapos yung tanigi. Masarap naman siya. Pero hindi talaga ako fan ng kinilaw. Kasi mahal ang umubos. Siya ang sanay sa ganun. Ako hindi. Okay, uwi na kami sa aming cabin. Pero titignan kami ng Makikinig ako ng owl sa daan. So mag-OOTD tayo. Balat na balat kami at napaginaw. Long sleeves, naka-bonnet. Hindi muna ako nag-gloves, hindi naman kasi ginigalaw yung kamay ko. Naka-pajama at naka-medyas. Subal din. Nag-edit siya ng mga pictures niya. Tapos ina-upload sa eBird something. Ito ang aming view ngayon, gabi na. Pero napakalamig, Diyos ko. Wala na kayo makikita gabi na yun. Pero hangin ang hangin, ang lakas-lakas. Tapos baka naririnig nyo yung gripo. Sabi kasi nung may-ari, huwag daw patayin. Ang weird, di namin alam kung bakit. Kailangan daw bukas lang yung gripo sa banyo. Sobrang wasteful, pero utos nila yun. Unlimited yata yung tubig mo. Eh kahit na. Yung pressure nga para ma-relieve. Baka sumabog yung ano, yung tubo. yung mga tubo. Kaya bukas lang. Grabe, sayang sa tubig. Pero galing sa bundok ba yun? Kasi yung pool nila, natural spring water nakalagay. Continuous lang na. Gusto man namin mag-swimming, napakaginaw. Diyos ko. May nagpapatugtog lang malalapit dun sa pool. Hanggang dito sa amin rinig ng konti. Siguro out of 10, rinig ng 4. So medyo malakas pa. Ewan. Kami kasi pag nasa bakasyon, gusto namin tahimik. Enjoy yung nature. Hindi namin maintindihan yung ibang ganun. Kung meron ding ibang ganun sa inyo, pasensya na. Anyway, enjoyin lang namin to. Tapos mamaya, excited akong mahiga kasi kahit may kama dyan, may dala kaming mga sleeping bag. Doon kami sa loob para talagang ang cozy, comfy, gano'n. Tapos ang lamig-lamig kahit walang aircon. Hindi nga namin binubuksan yung electric fan. Kasi napakaginaw. Diyos ko, ganito pala dito sa Real Quezon pagka ganitong panahon. Yung pantay yung royal stick. Hindi namin sure kung real or infanta. Kasi iba-iba yung lumalabas sa map. Pero napakalamig dito. Parang similar na rin sa Baguio. Pero mas malamig pa rin sa Baguio. Pero ang lamig-lamig. Parang yung, alam niyo yung feeling na basa. Ganun. Naririnig niyo siguro palaka daw yun. May mga bago kaming chocolate. Ayan, may nuts. Infanta ka yata. Basta yung Quezon pa rin. Somewhere dito. Infanta or real.